Utang ka ng utang, BBM. Utang na loob. Tapos kinukurakot lang ninyo ng pinsan mo. Huwag ka maghugas ng kamay na hindi ka kasali dito, BBM. Dahil ikaw ang nagpirma. Budget mo yun. Si Zaldico na congressman, contractor at approacher, hindi nyo mailink? Siya nga yung may-ari ng mga kumpanya na nasangkot dito sa Anomalous and Ghost Flood Control Project. Talaga ba na hindi nyo malaman yung koneksyon ni Zaldico dito sa mga Anomalous and Ghost Flood Control Project, ICI? Ini-expect nyo na paniniwalaan kayo ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino? Naglolokohan na lang tayo dito eh. Harap-harapan yung ginagago yung mga manggagawa at ordinaryong Pilipino. Tinutumbok natin sino yung mga buhaya talaga. Malapit na eh. Lumalabas naman eh. Ilang ilog na lang tatawarin eh. Panagutin nyo, kasuhan nyo. Ngayon, bakit kayo atras? Ang layo eh. Ang Sumigway layo ng inatrasan nyo, parang cover up na ang nangyayari. Tumbukin ninyo yung mastermind. Ang issue dito yung flood control at yung mga ghost projects. Bakit aatras ka ngayon? Kaya ako nananawagan sa lahat ng mga witnesses, magsabi kayo ng totoo. Wala kayong dapat itago. Magandang araw po sa inyo lahat mga kababayan. Kumusta po kayong lahat? Saan mang dako po kayo naroon, sana'y nasa mabuti po kayong kalagayan. Eto, napakainit po ng ating pag-uusapan ngayon mga kababayan. Atty. Guanzon at saka itong si Congressman Eli San Fernando may mainit na banat dito sa ICI at dito nga po kay Pangulong Marcos mga kababayan. Question nila itong ginagawang pagdinig nga po sa ICI dahil nga wala pong nakakaalam o ayaw po kasi nilang i-live stream ang kanilang ginagawang hearing mga kababayan. At meron din pong buwelta dito itong si Senator Bongo sa mga nagdadawit ng kanyang pangalan dito nga po sa mga proyekto na mainit na pinag-uusapan po sa ngayon. Eto, panoorin po natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, ay mag-subscribe ka na at i-click mo na din ang notification bell para maging updated ka sa mga susunod pa nating video. Paki-like at paki-share mo na din ang video ito sa iba pa nating mga kababayan. Maraming salamat po. Unahin na po natin itong napakainit na banat itong si Atty. Guanzon mga kababayan. Dito nga po kay Pangulong Marcos at sa ICI. Panoorin po natin. Dapat i-abolish na lang yung ICI na yan. Mga inutil. Naku Wala po. daw silang makita. Nasa mukha nyo na. Nakagatin na kayo. Wala pa rin kayo makita. Kasi yung utos sa inyo ni BBM, si Zaldico lang. Kasuhan nyo. Hindi nyo pwedeng kasuhan ng pinsan niya si Martin Luther King. Also known as Kim Bonjing. You think we're stupid? What kind of investigation are you doing there? When the people have lost trust in your independence? You're useless. That's why all these other, independent legal experts have refused. Such as former Ombudsman Justice Carpio Morales. Because they know that this ICI is just cosmetic. Come on, BBM. Why did you all of a sudden wake up from your comfortable slumber after 3 years to make public this ghost project? Because of the U.S. State Department report. And I'm sure other creditors will be making comments soon. Utang ka ng utang, BBM. Utang na loob. Tapos kinukurakot lang ninyo ng pinsan mo. Huwag ka maghugas ng kamay na hindi ka kasali dito, BBM. Dahil ikaw ang nagpirma. Budget mo yun. Ang 2025 budget na puno ng pading ng paldo na ng lahat ng ghost projects at infra na sa na kahayupan nyo, mga congressman at congresswoman na mga ganid kayo. Ginamit nyo ang General Appropriations Act ng 2025 dahil election, mag-i-election. Kasi ambisyon ni Martin Luther King i-control ang mga congressman, ang mga district, ang mga party list para sa 2028 election na siya ang tatakbo na presidente. Eh, wag mo na kaming lokohin, BBM. I-abolish mo na yung ICI mo. Gumawa ka ng komisyon na mapapaniwalaan ng tao.
Yung mga nilagay mo dyan, wala yan. Tuta mo lahat yan. Mhm. Matindi ang mga naging pahayag na ito ni Atty. Ganson, mga kababayan. At sa tingin natin ay may punto naman talaga itong sinasabi nitong si Atty. Ganson. Kasi nga naman isipin nyo mga kababayan, kung totoong gusto nilang pauwiin at maimbestigahan itong si Saldico, ay kayang-kaya naman nilang i-cancela ang passport nito para hindi na ito makapagpalipat-lipat pa ng bansa. Pero bakit ang tanong ng marami ngayon ay bakit hindi pa ito ginagawa? Bakit hindi pa nila pinapauwi kung talagang gusto nilang makuha ang panig o maimbestigahan itong si Saldico? Dahil natatakot ba sila na baka may ibang mabanggit o may ibang ikanta itong si Saldico? Hindi natin alam mga kababayan, kaya hindi mawawala ang duda ng ilan nating mga kababayan na talagang inililis nila dun sa talagang dapat tumbukin yung ginagawa nilang investigasyon sa ngayon mga kababayan. At isa pa nga pang kumikestyon sa ginagawang pagdinig niya ng ICI mga kababayan ay itong si Congressman Eli San Fernando. Panoorin po natin ang napakatindi niyang banat dito sa ICI mga kababayan. Ito, panoorin po natin. We are questioning the credibility of the ICI. Ginagamit to para pagtakpan yung mga kaalyado ng administrasyon. O ayan mga boss, dahil hindi naman natin nakikita at nalalaman kung anong pinaggagawa dito sa ICI, pumunta tayo dito mismo para magsumite ng urgent appeal na i-livestream ang lahat ng proceedings ng Independent Commission for Infrastructure. Sa halip na magbigay ng sagot, puta, ang nangyayari, mas maraming tanong at kalituhan ang nangyayari dulot ng ICI. Bakit kanyo? Bakit kasi tinatago? Hindi natin alam kung anong pinag-uusapan at anong nangyayari doon sa loob ng proceedings. Ang pinag-uusapan natin dito ay daang bilyong piso o maaaring trilyong piso na nawala, natangay, dulot ng anomalous and ghost flood control projects. Matter of public interest yan. Karapatan nating malaman kung ano ang nangyari at saan napunta ang pera nating mga manggagawa at ordinaryong Pilipino. Halimbawa, sinabi ng ICI, wala daw sila nakikita na direktang koneksyon o link sa mga politiko. Ang nakikita lang nila yung mga kontraktor at mga engineer. Talaga ba? Sinong pinagloloko nyo? Kahit under oath, pinagsasabi na ng mga kontraktor, ng mga district engineer na meron silang kasabwat na mga senador, mga congressman. Tapos sasabihin nyo, walang direktang koneksyon. Under oath yan ha. Si Saldico na congressman, kontraktor at approacher, hindi nyo mailink? Siya nga yung may-ari ng mga kumpanya na nasangkot dito sa anomalous and ghost flood control project. Talaga ba na hindi nyo malaman yung koneksyon ni Saldico dito sa mga anomalous and ghost flood control project, ICI? Ini-expect nyo na paniniwalaan kayo ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino? Naglolokohan na lang tayo dito eh. Harap-harapan yung ginagago yung mga manggagawa at ordinaryong Pilipino. Yung mga diskaya, sabi hindi na daw sila magpa-participate dito sa ICI. Ano nangyari? Ano ba kasi yung mga tanong na tinanong sa kanila? Ano yung mga pinag-usapan? Ano yun? Safe na sila? Sibat na sila mula dito sa anomalya na to? We are questioning the credibility of the ICI. Hindi natin maiiwasan at di natin masisisi na isipin ng mga tao, at kahit ako nga yan ang iniisip ko na walang silbi itong Independent Commission for Infrastructure. Ginagamit at parang ginagamit to para pagtakpan yung mga kaalyado ng administrasyon. Dapat walang pagtakpan. Lahat ng sangkot dapat panagutin. At kung kailangang ikulong, kahit pa kaalyado ninyo, kakampi ninyo, ikulong ninyo. Hayaan nyo na magalit ang mga tao. Putanginang yan. Pera namin pinag-uusapan dyan Kaya mga boss, kung mananatili na ganito, nagagaguhan lang tayo, nagtataki pa ng tae, dapat dito tayo mag-rally. Kalampagin natin, bulabugin natin ang ICI. Nang sa gayon, mabigyan ng hustisya ang mga manggagawa at ordinaryong Pilipino dahil ang pinag-uusapan natin dito, buwis ng mamamayang Pilipino. Sa tingin natin mga kababayan, para mawala ang duda ng tao, kung talagang walang pinagtatakpan ng Pangulo at kung talagang desidido siya na mapanagot ang sinasabi niya na mastermind dito, bakit hindi niya utusan ng ICI na i-livestream, ipakita sa tao kung ano ang nangyayari dun sa pagdinig? Dahil nga, karamihan po sa mga kababayan natin ay nawawala na ng tiwala sa ginagawang investigasyon dahil hindi nila nakikita, wala silang alam kung ano ang tinatakbo ng investigasyon. At dumako naman po tayo dito mga kababayan sa naging press conference itong si Senator Bongo. Kaugnay pa rin po yan ang pagdawit sa kanyang pangalan dito sa mga maanomalyang proyekto na pilit pong idinidikit ang kanyang pangalan mga kababayan. Alam naman natin itong si Senator Bongo ay talaga namang puro trabaho lang at pagtulong sa mga kababayan nating mga mahihirap ang inaatupag dito sa
Senado. Kaya nga po nung nakaraang election ay number 1 ito sa pagka-senador. Ito, panoorin po natin ang naging sagot niya sa mga ibinabatong issue patungkol sa kanyang mga kababayan. Wala po akong tinatago, wala po akong kinakatakutan dahil wala akong kasalanan. Hindi ako sangkot sa anumang anomalya. Aking sinumpaang tungkulin ay ang maglingkod sa bayan. At hindi ko po sasayangin yung tiwalang binigay po ng taong bayan sa akin. I am one with the Filipino people in this crusade against corruption. Kasama niyo po ako rito. At hindi po tayo titigil at wag ho tayong pumayag na ilihis po ang katotohanan. Kasi pag nailihis po ang katotohanan, magulo po yan. Magkakagulo po pag inilihis po ang katotohanan. Tumbukin niyo po yung dapat tumbukin. Hanapin niyo po yung dapat hanapin. Yung talagang mga totoong buhaya. Yung mastermind talaga. Bakit i-atras ngayon? With all due respect to the ombudsman, sinusuportahan po natin lahat ng investigasyon. At isa po ang aking masasabi, I do not know the Discayas. Hindi ko po kilala. In fact, nung hearing, nung mga nakarambuan dito sa Senado, tinanong ko sila, ang mga Diskaya. Tinanong ko sila, meron ba kayong joint venture with the CLTG? Yes. Tapos na ba? They answered yes. Napapakinabangan na ba? Yes. So, dun po, nagkaroon po ako ng interest din bilang isang senador at miyembro po ng Blue Ribbon na kung may pagkukulang, pagkakamali, kung anomalous o substandard, panagutin niyo. Sinabi ko doon. Ako mismo ang willing po akong magkaso. Kasuhan natin yung mga dapat kasuhan kahit kamag-anak ko. I'm willing to be the complainant. Kung talagang meron silang pagkukulang. At may pagkukulang ang Diskaya, kasuhan nyo. Wala po akong pakialam. Gusto ko accountability. At I'm urging the Diskayas and lahat ng witnesses. Please lang, sabihin niyo yung totoo. Huwag ko kayong pumayag na ilihis po yung katotohanan. Kawawa yung Pilipino. Kawawa yung Pilipino. Tumbukin natin ang ano yung katotohanan. The truth lang po. Yun naman po ang pakiusap ko sa inyo. Na tumbukin po natin ang katotohanan. Mula noon hanggang ngayon, ang pinanghahawakan ko po ang delikadesa. I observe delikadesa in my whole life. Bilang isang probinsyano, taga Mindanao, ang Genyong Bisaya, pangalan ko lang po ang aking pinanghahawakan at hindi ko sasayangin yung tiwala at boto na binigay po ng taong bayan. Ginawa niyo akong number 1. Hindi ko sasayangin yung tiwalang binigay niyo po sa akin. At serbisyo lang po ako. Yan po ang kailangan ng taong bayan ngayon. Makatrabaho na tayo at makapagserbisyo po tayo sa ating mga kababayan. Alam nyo, marami pong nabanggit nung hearing. Daming mga pangalan, tinutumbok na eh. Daming mga pangalan, di ba? Dami ng mga nakikita, lumalabas sa mga pangalan. Ilan kongresista, opisyales, tinutumbok na. At tuwing yung pagdinig ay mapupunta doon sa kaalyado ng Pangulo sa mga congressman, nahihinto yung pagdinig. May nangyayaring kakaiba. Pansin nyo ba mga kababayan, ng unang nagpangalan yung mag-asawang Diskaya ng mga congressman, na nadami nga po doon si Saldico saka itong si Romualdez. Agad-agad natanggal itong si Senator Marcoleta bilang chairman ng Blue Ribbon. At nung lumabas naman itong si Sergeant Gotesa, natigil din yung pagdinig. Sana naman, ituloy nyo na. Yun po ang gusto nating malaman. Ulitin ko, I am one with the Filipino people na alamin yung katotohanan. Tumbukin natin kung
Sino yung may kasalanan? Yung flood control ang issue dito. Yung ghost projects ang issue dito. Yung mga substandard projects ang issue dito. Mga anomalous projects ang issue dito. Panagutin natin ang dapat managot. Huwag tayong lumihis. Ito, i-cover up. Ano to, para ilihis yung atensyon sa totoong may kasalanan? Totoo lamang po. I am for accountability. Dapat panagutin po ang dapat managot. Please lang, nakikiusap po ako. Let's make those responsible. Let's make them accountable for all this mess. Panagutin po natin ang dapat panagutin. Balikan ko lang po yung sa Senado. Dami na pong na-mention. Dami pong na-mention about the Discayas. Umabot na nga tayo sa Ilocos Norte na merong proyekto doon. Umabot na sa NBI, may proyekto ang Discayas. Yan ang maaaring naging negosyo nila, makipag-joint venture, magpagamit po ng lisensya. Kung may kasalanan, panagutin nyo po. Panagutin nyo. Panagutin po natin. Hindi ko po kilala ang mga Diskaya. Wala po akong kinalaman sa kanila at wala po akong pakialam sa mga Diskaya. Kasuhan nyo. Kung kamag-anak ko kasama dyan, nag-joint venture sila, noong 2017, umatras na nga eh. Hindi panagutin natin. I'm willing to be the complainant. Problema doon. Willing po ako na isa ako sa magiging complainant. Huwag niyo po ipahid sa akin ang dumi para kayo ang pumuti. Huwag naman po. Panagutin natin ang dapat managot dito. At iisa po tayo ang ating layunin. Managot po ang dapat managot. Ang dami na po nabanggit na kasama ng Diskaya, joint venture ng Diskaya. Yun ang imbestigahan. I am one with ICI. Secretary Vince ng DILG, I'm one with you. I'm one with the Ombudsman. Panagutin ang dapat panagutin. Kilala po ako ni Secretary Vince noon paano ako magtrabaho. At hindi po ako nakikialam bilang isang public servant. Noon, government employee, 2001, 1998 pa po, congressional office ni former President, former Congressman, former Mayor Rodrigo Duterte. Nang naging mayor siya, isa lang po ang pinakiusap ko noon. Sabi ko, pag pumasok yung kamag-anak ko sa government transaction sa City Hall, I will resign. Pag pumasok sila sa Malacanang noon, I will resign. Dahil I observed delikadesa. Pinapili ko noon. Pumasok kayo, alis ako. Yan lang po ang puhunan ko rito. Ulitin ko, delikadesa. Hindi ko po kontrolado ang negosyo ng sino mang kamag-anak ko. Ilang beses na po ako naging issue ito. 2018, bago mag-eleksyon, naging issue. Bago mag-eleksyon ng 2022, hindi naman ako tumakbo, naging issue ng 2021. Bago nag-eleksyon, 2025, kinasuhan ako. 2024. Mapigilan mo bang may negosyo sila? May mga negosyo po, kahit sino sa atin, may mga negosyo po ang pamilya natin. Wala pa ako sa mundong ito. May negosyo na po ang pamilya ko. Ang tanong po dyan, nakialam ba ako, binigyan ko ba ng pabor ang aking kamag-anak? Hindi. Nakinabang ba ako sa negosyo nila? Hindi. Because I observe delikadesa. At hindi ko po babaguhin yang aking prinsipyo, yung delikadesa po. Kung may kasalanan sila, hindi ko naman mabigyan ng negosyo, kung anong mga negosyo pinasukan nila. Uso po yung name dropping. Kahit sino nun, ilang beses ko nang sinabi rito sa hearing, pag ginamit yung pangalan namin ni former President Duterte, consider it denied. Kasi marami pong mga nag-name drop, nakakilala, magpa-picture na ganito. Walang katapusan po yan na issue. Habang nandito po kami sa gobyerno, walang katapusang issue po yan na gagawin sa amin. Kaya ako,
Inunahan ko na lang po. Meron silang nagsasabi na may magpa-file na naman next week ng kaso, katulad nung kinaso last year, kaso against itong sa pamilya ko na naman. Mapili ko ba yung kamag-anak ko? Kung pwede lang pumili ng kamag-anak, papalitan ko yung kamag-anak ko. Makapili ba tayo ng kamag-anak? Siguro hindi po, titigil ito. Kasi kamag-anak. Unless na lang palitan ko yung kamag-anak ko. Or, kunin ng Panginoon yung kamag-anak ko, yung tatay ko. Hindi po ako papayag na manghihimasok po sila sa trabaho ko. Ako po ay isang senador, hindi po ako negosyante, hindi po ako kontraktor. Natrabaho lang po ako para sa Pilipino. Ngunit ang issue po rito ngayon ay sana po huwag malihis po yung katotohanan. Magulo po yan pag ililihis nila yung katotohanan. Nag-aantay po ang sambayan ng Pilipino. Hindi ko kilala yung Diskaya at let me repeat, hindi po ako nakikipag-usap ng any government contracts o government transaction. Nung naging senador po ako, naging SAP po ako noon, maraming lumalapit, may tulong lang po ako sa kanila. I'm the most accommodating person, sa totoo lamang po, sa panahon ni Pangulong Duterte. Pero hindi po ako humingi ng kapalit. Sinasabi ko lang, gawin nyo lang yung tama. Just do what is right. Lalong-lalo na po sa mga natulungan ng mga nasa gobyerno po. Hindi natin maiwasan. Uso yung mga name dropper. Walang katapusan gagamitin yung pangalan mo. Ulitin ko lang po, kung may pagkakamali o pagkukulang man ang kamag-anak ko, ako na po mismo magpapakaso at magpapakulong po sa kanila. And it would be very unfair on my part na po na maging dahilan pa ako na hindi na po nakipag-cooperate ang Diskaya dahil meron silang pinoproteksyonan. Ako na po ang nananawagan muli. Not only sa Diskaya, nananawagan po ako sa lahat ng witnesses. Diskaya, lahat ng contractors, magsabi kayo ng totoo. Sabi kayo ng totoo. Tumbukin po natin yung talagang mastermind. Papunta na eh. Papunta na doon sa mastermind eh. Nalihis. Sa ICI. Alam niyo sino yung mga mastermind. Tumbukin niyo po. Sa DPWH, sa Ombudsman, tumbukin niyo yung mastermind. Sino po yung mga nasa likod nito? Nag-aantay po kami. Nag-aantay ang Pilipino na meron pong mapanagot. Protektado eh. Umaatras na ngayon. Paatras na ng paatras. At parang gusto pa nilang hukayin yung mga issue dun sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Ang napakalaking problema mula nung 2022 hanggang 2025 na budget, yung mga maanomalyang proyekto na nangyari po sa nagdaang 3 taon. Sukat mong gusto nilang balikan pa yung mga panahon ni dating Pangulong Duterte. Bakit hindi sila mag-focus muna dito sa issue ngayon, yung nga pong lantarang korupsyon na bilyon, daan bilyon na sabi nga po ng ilan umabot pa ng trilyon. At kung meron talagang silang makita na anomalya nung nakaraang administrasyon, di sa kanila balikan pag natapos na nilang imbestigahan itong kasalukuyang problema natin ngayon na kinakaharap. Paano mo masusolusyonan itong problema na kinakaharap natin kung babalikan mo yung nakaraang administrasyon? Bakit hindi mo muna tapusin yung problema ngayon? Panagutin mo yung dapat panagutin at saka mo balikan pagka nakasuhan mo na, napakulong mo na yung mga may kinalaman o nasa likod ng mga anomalya na nangyayari ngayon. Saka mo balikan kung meron talagang anomalya yung nakaraang administrasyon. Masyado kayong halata sa mga mga diskarte nyo. Tapusin ko lang po. Uso kasi yan ngayon eh. Puputikan ka ng itim para sila ang pumuti. But I trust our people to see through the noise. I have stood by them
through floods, fires, earthquakes, and the pandemic. I earned their trust not through words but through action. Serbisyo po ako at pagmamalasakit sa Pilipino. At hindi ko po sasayangin yung tiwalang binigay niyo po sa akin. I will never walk away from them. Sa katotohanan lang po tayo, ang pakiusap ko lang po, sa katotohanan lang tayo. Lumabas po yung totoo muna. The truth lang po. Ilabas niyo po yung katotohanan. Yan po ang pakiusap ko sa ICI, Secretary Vince, sa lahat po nag-iimbestiga. Doon lang po tayo sa katotohanan. Huwag na tayong paikot-ikot pa. Huwag natin ilihis ang katotohanan. Huwag niyo po lokohin ang Pilipino. Tumbukin po natin ang dapat na tumbukin. Anong kinalaman ko dyan sa 2017? Pag meron mga joint venture sila, please check. Istigahan niyo po. Panagutin niyo, kasuhan niyo. Willing po ako maging complainant. May mga pagkukulang. Kaya nga pwede naman nilang imbestigahan. Willing po ako. Kesa naman papaikot-ikot pa natin. Kasi expect it na hindi lang po ito ang mangyayari. May mga gumagalaw na wersa para iikot po yung katotohanan. Para hindi mapanagot. Nandun na Klarong-klaro na dito. Nag-imbestiga na tayo dito sa Blue Ribbon Committee. Marami nang lumalabas. Ang dami-daming mga kongresista na sila mismo ang kontraktor. Sila mismo. Congressman talaga na kontraktor. Yung kontraktor talaga. Sila mismo. At pinagtatanggol pa ng mga kapwa congressman. Yun ang matindi doon. Kung layo ko dyan, pinalaman ko dyan. Pigilan mo ba magnegosyo yung mga tao, mga kamag-anak? Hindi natin mapigilan. Basta walang kalokohan. Ayaw ko po ng kalokohan. Ever since, ayaw ko po ng kalokohan. At nakikiusap lang po ako sa lahat, no, sa DPWH, Ombudsman, sana po'y maging fair. Tumbukin natin ang katotohanan. At sana naman po, wag naman po akong gawing dahilan na hindi mag-cooperate dahil merong tinatago at pinoproteksyonan. Ako na po ang nagsasabi. Ako po ang nagsasabi. Please lang, sabihin niyo po ang katotohanan. Katotohanan lamang po. Ilabas niyo po yung katotohanan. Let me repeat, hindi ko po kilala yung mga Diskaya. Balikan ko yung joint venture na trabaho nila. Tingnan nyo kung tapos na. Napakinabangan naman ng taong bayan. Kung napakinabangan, may COA po. Trabaho ng COA yan to check kung tapos na po at napapakinabangan. Meron bang problema. Kung may problema, kasuhan nyo po. Please. Ako na po nagsasabi, kasuhan nyo po. Po akong kinalaman dyan. Wala po akong pakialam dyan sa kahit na anong negosyo. Ka-focus lang po ako sa trabaho ko bilang senador. Sir, there are claims that the Discayas might be protecting you. You already said you don't know them, but is there any reason they could be protecting you at this time? Sabi ko nga, sabihin nilang totoo eh. Ako na po ang nagsasabi sa Diskaya, sabihin niyo yung totoo. Kasi biglang nalihis yung objective dito, ang tinutumbok natin dito, sino yung mga buhaya? Tinutumbok natin sino yung mga buhaya talaga, malapit na eh. Lumalabas naman eh. Ilang ilog na lang tatawa rin eh. Panagutin nyo, kasuhan nyo. Eh ngayon, bakit kayo atras? Ang layo eh. Ang layo ng inatrasan nyo, parang cover up na ang nangyayari. Tumbukin ninyo yung mastermind. Ang issue dito yung flood control at yung mga ghost projects. Bakit aatras ka ngayon? Kaya ako nananawagan sa lahat ng mga witnesses, magsabi kayo ng totoo.
Wala kayong dapat itago. At wala silang dapat proteksyonan sa akin dahil wala po akong kinalaman. Hindi ko naman sila kilala. Hindi naman po ako nag-i-involve sa any government transactions. Hindi po ako nakikialam dyan. Wala pong makakapagturo na may kinausap po ako, nakisali ako sa any government transaction. Senador po ako. Trabaho lang po ako dito, nagsiservisyo lang po ako sa taong bayan. At yun na nga mga kababayan, hanggang dito na lang po ang ating video. Kung ano man po ang inyong opinion at question sa video ito, ay comment nyo lang po sa baba at ating pag-uusapan. Naway maging kabahagi po tayong lahat tungo sa pagsulong at pag-unlad ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Ingat po kayo palagi at maraming salamat.